Buksan po natin mga kapatid sa Mateo chapter 6 verse 9 to 13. Mateo chapter 6 verse 9 to 13. Basahin po natin, ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Naway maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Kakainin para bukas at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Amen. Tayo po yung mukot manalangin. O Amang Banal, salamat po Panginoon sa gabing ito na muli ay makikinig kami ng iyong mga salita. Busugin mo kami sa gabing ito, Panginoon. Nawa maintindihan namin at maunawaan namin ano ba, Panginoon, ang ibig sabihin ng mensahe mo, ng mga salitang aming narinig sa gabing ito, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami na yung pananalangin ay bigyan namin ng kahalagahan, Panginoon. At wag namin itong baliwalain, Panginoon. Itong pagpapaalala na ito, Panginoon, na aming nabasa, Lord, ay ipapakita mo sa amin ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito, Panginoon. Nang isa mo po ang iyong malit na lingkod, sapagkat wala po akong magagawa kung hindi mo po ako sasamahan, Panginoon. Lord, hayaan mo, Diyos, ikaw po ang magsasalita, ikaw po ang aming papakinggan sa gabing ito, Panginoon. Lord, thank you, Lord Jesus. Salamat po, Lord. Lahat ng papurit at salamat ay tanging sa iyo lamang po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Balik po tayo sa ating verse, mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, no? Malayo pa lang ang schedule ko po sa pag-i-speak ng Word of God. Ay lagi ko nang naririnig, mga kapatid, na kinakausap ako ng Panginoon tungkol sa the Lord's Prayer. Laging yun ang sumasagi sa isip ko. Sabi ko, bakit kaya the Lord's Prayer, the Lord's Prayer? Bakit po kaya, Panginoon, nang kinausap ko ang Lord at ito po ang nais niyang mensahe na nais niyang iparating sa atin. Yung halimbawa ng kanyang pananalangin, mga kapatid. Praise God. Ang pananalangin o ang prayer, mga kapatid, is a conversation with God. Pakikipag-usap natin sa ating Diyos. Isa itong mahalaga, mga kapatid, na dapat nating gawin o dapat gawin ng bawat mananampalataya ang pagkakaroon ng ugnayan sa ating Diyos. Isa rin itong powerful weapon natin, no? Isa ito sa powerful weapon natin upang mapaglabanan natin ang anumang banta o anumang palaso ng kaaway sa buhay natin. Na sa pamamagitan nito, mga kapatid, madarama din natin ang presensya ng ating Diyos. Ngunit, bakit kaya ang pananalangin, mga kapatid, kung minsan napakahirap gawin ng isang mananampalataya? Tayo man, nararanasan din natin yan minsan, mga kapatid. May mga times we don't feel like praying. Minsan, speechless tayo na hindi tayo makapagsalita at di natin alam kung ano ang sasabihin natin sa Panginoon. Lalo na kung meron tayong struggle o meron tayong mga pinagdadaanan, mga kapatid. O kung minsan naman, nagiging routine na natin yung paulit-ulit na lang yung sinasabi natin, mga kapatid, sa Panginoon na yung bang parang program na lang, hindi talaga yung relationship na masasabi. At madalas, mga kapatid, nakafocus tayo sa prayer o petition. Di ba, mga kapatid? Kaya nga, may narinig ako minsan, hindi na Panginoon, kundi pengi noon na ang nasasambit, no? Ng ibang mga mananampalataya. O tayo man din may time na talagang direkta na agad tayong humihingi sa Panginoon. Kaya naman itong prayer na ito ng Panginoon ay isang halimbawa, mga kapatid, no, na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus. Na kapag naumpisahan natin, ay magsisimula ng magbigay ng wisdom ang Panginoon kung paano tayo
mananalangin. Lumalawak ng lumalawak at lumalalim ng lumalalim ang panalangin natin sa ating Diyos. Di ba ang sabi nga po, sinabi ni Jesus na ganito tayo mananalangin. Dito sa verse 9, di ba? Ganito tayo mananalangin. Ibig sabihin, nagbigay ng pattern o halimbawa ang Panginoon kung paano tayo mananalangin. Hindi yung ganitong ganito. Kasi kung ganitong ganito mga kapatid, no, kung susundan lang natin ng ganyang kaiksi, wala pa 1 minuto tapos na mga kapatid. Tapos na yan mga kapatid. Ito ay pattern na binigay sa atin ng Diyos. No, hindi ito nangangahulugan na ganyan lang kaiksi ang panalangin natin sapagkat sinabi po sa Mateo chapter 26 verse 40 to 41, puntahan po muna natin. Mateo 26:40 to 41. Ang sabi po diyan, nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat? Nakasama ko kahit 1 oras man lamang. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espirito'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Ano yung hinihiling ng Panginoon? 1 oras. Yung example kanina ng prayer ni Lord, wala pang 1 minuto mga kapatid. So, ibig sabihin mga kapatid, yung example ng pananalangin ng Panginoon ay pattern. Ito ay pattern lamang. Nasusundan natin kung paano tayo mananalangin. So mag-start po tayo sa verse 9 ng Matthew chapter, yung key verse natin. Verse 9, Matthew 6, verse 9. Excuse me po mga kapatid. Sa verse 9 po, sabi dito, Ama naming nasa langit ka o nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. So anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ano yung mauuna? Pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Praise and worship, mga kapatid. At kung bakit Ama binanggit dito, kasi nga, 'di ba, ang gusto ng ating Diyos yung talagang relasyon bilang anak sa Ama. Dahil talagang Father of all creation siya eh. Yung relationship talaga bilang mag-ama. Dahil He is our great Daddy God. So, ibig sabihin, ang umpisa nito, pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Sa paanong paraan, mga kapatid? Maraming kapamaraanan kung paano tayo magpupuri sa Panginoon. Letter A, sa pamamagitan ng pagsasalita ng papuri at pagsamba sa Diyos. Halimbawa, kagaya ng sinabi ng Panginoon dito, sambahin nawang yung pangalan. Ama namin nasa langit ka. O pwede tayo magsalita, O dakilang Ama, O dakilang Diyos na makapangyarihan. Purihin ka ng aking buhay. Kahanga-hanga ang iyong mga gawa. Pwede nating sambitin yung mga mabubuting bagay na ginawa ng Panginoon sa atin. O pwede nating sambitin yung magaganda niyang katangian. Ito yung introduction natin. Pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Diba? O pwedeng sa pagsasalita, o pwede rin namang sa pag-awit. Kagaya kanina, diba? Umawit si Sister Jory, nag-lead sa pag-aawitan. Even in our personal prayer, sa pagising natin sa umaga o bago tayo matulog, o kung ano yung oras, yung time natin kay Lord, magpuri tayo sa Panginoon. Kung hindi natin masambit sa pamamagitan ng salita, pwede nating sambitin sa pamamagitan ng awit. Diba? Pupurihin ka sa awit. Diba? So yun, marami naman tayong sa ulong mga awit sa Panginoon, di ba mga kapatid? Sa ulo na nga natin yung iba. Yun ang ibigay natin sa Panginoon. Pangatlo, pwede rin namang sa pamamagitan ng pagsasayaw, pagpapalakpak, pagtalon o pagsigaw ng papuri, mga kapatid. Kung nasa bahay ka lang, mga kapatid, sa personal prayer mo, isara mo yung pintuan, pwede kang pumalakpak, pero hinaan lang natin, mga kapatid, dahil meron tayong mga kapitbahay. Pwede tayong sumaya, magpatugtog ng papuri sa Panginoon, sayawan ang Panginoon, 'di ba? Pwedeng sa pagsigaw kung nasa bahay lang tayo, medyo mahina lang, mga kapatid. Pero nandoon naman, alam naman ng Lord yan na nagpupuri tayo sa Kanya. And letter D, sa pamamagitan ng pag-awit kasama ang instrumento. Kung may gitara ka, kunin mo yung gitara mo, magpuri ka sa Diyos. Alam nyo mga kapatid, kapag ginawa natin to sa umpisa, yung pananamlay natin, no, ay mawawala.
yung sobrang antok natin ay mawawala, mga kapatid. Habang umaawit tayo, minsan mabibitin ka pa. Nasubukan ko yan mga kapatid, no? Nasubukan ko po yan, umawit ako sa Panginoon, sobrang antok ko. Hanggang sa biglang sumigla yung aking katawan, biglang sumigla yung aking pakiramdam. At bitin ako, Lord, aawit pa ako ng isa, hanggang sa isa pa na parang ayoko nang tumigil magpuri sa Panginoon. Bakit? Dahil naramdaman ko ang presensya ng Diyos. Ganyan ang mangyayari sa atin mga kapatid, kapag inumpisahan natin ang ating pananalangin sa pamamagitan ng pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos mga kapatid. Amen. Yung blanko nating pag-iisip ay mawawala bagkus sa ating pagpupuri, may wisdom na darating sa ating pagpupuri. Kapag bumaba ang banal na espiritu, anong mangyayari? 'Di ba? 'Di ba ang banal na espiritu tumutulong sa atin para makapanalangin po tayo? 'Di ba? Kasi minsan wala tayong masambit. Ang Holy Spirit ang tumutulong sa atin. Kaya pag nadarama natin ang presence ng Lord, mga kapatid, habang tayo ay nagpupuri, ay tiyak mga kapatid, alam na natin ang kasunod na ating gagawin. Kaya nga po, sa pagpupuri pa lang, lalagpas na yung 1 minuto, mga kapatid. Baka nga maka 15 minutes ka pa sa pagpupuri sa ating Diyos. At habang nagpupuri tayo sa ating Diyos, lumalakas po tayo mga kapatid. Yung pananamlay ng ating katawan at antok ng pakiramdam ay mawawala mga kapatid. Amen. So dito naman po tayo sa verse 10. Sabi po dito, naway maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Kanina praise and worship, ang kasunod naman mga kapatid ay kinakailangan po pwedeng paghiling na pagharian tayo ng Diyos o declaration na tayo ay pagharian ng ating Diyos, na mapasa atin ang kanyang kaharian, masunod ng kanyang kalooban. Bakit kinakailangan nating mag-declare dito o hilingin to sa Diyos? Bakit? Dahil hindi ang sarili natin ang dapat masunod, kundi ang lahat ng kanyang mga ipinag-uutos, ang kalooban niya ang dapat masunod. Kapag araw-araw natin tong isinasama sa pananalangin, mangyayari tiyak ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Hindi yung gusto nating mangyari, kundi yung gustong mangyari ng Panginoon sa buhay natin mga kapatid. Amen. Kaya nga bakit kinakailangan nating i-declare o ipanalangin na pagharian tayo ng Diyos? Dahil mahina tayo. In reality, ang tao ay mahina at kadalasan hindi tayo makasunod sa Diyos. Minsan, di ba mga kapatid, na talagang ang number 1 kalaban natin ay hindi si Satan. Hindi rin ang mga bad spirit na kasama niya. Hindi rin ang tao, kundi ang number 1 kalaban natin mga kapatid ay ang ating sarili. Kaya nga dito, sa pagsasalita natin sa Panginoon na mangyari ang kalooban niya, na pagharian tayo ng Diyos, pinapakita natin na yung bang sinusuko natin ang buhay natin, hinahayaan nating pagharian tayo ng ating Diyos. Amen. Sumunod po, verse 11. Ang sabi po dito, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Kakainin para bukas. Sa ibang verse, mga kapatid, bigyan mo kami ng aming kakainin sa bawat araw, mga kapatid. Dito mga kapatid, magkasama yan. Po pwedeng prayer of petition or prayer of intercession. Una, ang pananalangin mo para sa sarili mo, 'di ba? Para sa loved ones mo o sa mga anak mo. Kasunod, prayer of intercession pwedeng ipasok dito. Why? Kasi 'di ba, sabi po dito, bigyan mo kami. Hindi sinabi rito bigyan mo ako, Panginoon, kundi bigyan mo kami. So, ibig sabihin, hindi lamang ito para sa sarili mo, kundi pananalangin mo rin sa mga mahal natin, pananalangin natin sa mga mahal natin sa buhay, kung ano yung nais nating ipanalangin sa kanila, kung may mga prayer request, dito natin ipapasok. Diba mga kapatid? Kung halimbawa gusto natin ipanalangin ang church, ipanalangin natin ang mga kapatiran, ang mga pastors, ang mga leaders, pwede nating ipasok dito sa ating prayers. Kaya nga mga kapatid, dito pa lang mga kapatid, hindi talaga uubra yung 1 minute. No?
Dito pa lang baka maka 30 minutes ka dyan o maka 20 minutes ka dyan. Hindi naman natin inaano yung oras mga kapatid, no? Kundi dito pinapakita mga kapatid, no, na ipadama natin sa Diyos na hindi tayo nagmamadaling manalangin. No? Sapagkat alam natin mga kapatid, binigay ng Panginoon ng buong buo ang kanyang buhay sa atin. 24 hours inaalagaan niya tayo. 24 hours, bawat araw, talagang andoon yung pagmamahal niya sa atin, yung protection niya sa atin, ibinibigay niya lahat ng pangangailangan natin. Tapos ito mga kapatid, pagdating sa pananalangin, titipirin pa ba natin? Titipirin pa ba natin yung oras ng pakikipag-usap natin sa ating Diyos? Di ba hindi mga kapatid? Praise God! Kaya nga, kapag tayo ay humingi sa Panginoon, dito sa verse 11, ito ay para sa buhay natin, para sa pamilya natin, at para sa ibang tao mga kapatid. No, lalo na kapag nagkaroon na tayo ng malasakit sa ating komunidad, sa ating bansa, lahat 'yan masasambit natin sa ating pananalangin. At tiyak hindi natin namamalayan ang takbo ng oras ng ating pananalangin at pagkatapos nun ang sarap sa pakiramdam mga kapatid. Sa verse 12 naman po, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Mga kapatid, di ba madalas pag humingi tayo ng sorry kay Lord, Lord, sorry po sa lahat ng pagkukulang namin, pagkukulang ko. Hindi natin nasasambit to na tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Ba't kaya ginawang halimbawa to ng Panginoon tong panalangin na to? Dahil ang paghingi ng tawad sa Panginoon ay may kinakailangan muna tayong gawin. Ano yung dapat nating gawin bago humingin tawad sa Panginoon? Makipag-ayos muna tayo kung sino man ang ating nakaalitan o nakasamaan ng loob o kung sino man ang nakasakit sa atin, humingi tayo ng tawad at mag-release din tayo ng forgiveness. Mga kapatid, mag-release tayo ng forgiveness sa ating kapwa. At doon, malaya tayong masasambit sa Panginoon na patawarin mo po kami gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa atin. Bago tayo humingi ng tawad sa Diyos. Buksan po natin sa Matthew chapter 6 verse 14 to 15. Matthew 6, 14 to 15. Sapagkat kung pinatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Amen. Ngunit kung hindi ninyo pinatawad o pinapatawad ang iba sa kanilang mga kasalanan, hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. So meaning kapag tayo ay nagrepent sa Panginoon mga kapatid, make sure natin na talagang nakipag-ayos na tayo kung meron man tayong nakasamaan ng loob. No, kung meron man tayong nakausap, o merong nakasakit sa damdamin natin, i-make sure natin na nakahingi na tayo ng tawad at nag-release na rin po tayo ng forgiveness. Pag nagawa natin to mga kapatid, may lakas ng loob tayong makahingi ng tawad sa ating Diyos sa ating panalangin. Pag nagawa natin yon na makipag-ayos muna mga kapatid. Praise God. So kanina, praise and worship. Sumunod, declaration. Sumunod, yung kanina, yung prayer of petition and intercession. And next naman mga kapatid, yung repentance. And then verse 13. Sa verse 13 po tayo. Maiksi lang naman tong sharing ko mga kapatid. Sa verse 13, at huwag mo kami ngayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. So dito hihingiin natin sa Diyos yung protection niya, na tayo'y ingatan niya. Di ba minsan nababagit natin sa ating mga panalangin, Panginoon, magpadala ka ng malalakas mo mga anghel na magbabantay sa amin. Magpadala ka, Panginoon, ng mga anghel na hahawakan. Ako, ganyan ang prayer ko ngayon mga kapatid, hawakan ang aming bubong, ang aming pader, ang aming sahig, na hindi ito magigiba kung sakaling mang dumating ang mga, yung sinasabi mga earthquakes na yan, na talagang hihingi tayo ng protection sa Panginoon, no, pag-iingat. Pangalawa, yung ilayo tayo sa anumang tukso sa paligid, no? Dahil araw-araw mga kapatid sa buhay natin, meron tayong battles na kinakaharap at alam din mga kapatid ng enemy kung ano yung kahinaan natin.
At kung ano yung kainaan natin, diyan niya tayo aatakihin, mga kapatid. Kaya nga, sa bawat pananalangin po natin, hilingin natin sa Panginoon yung proteksyon niya at pag-iingat, na lagi niya tayong takpan ng kanyang banal na dugo, mga kapatid. At bantayan tayo ng malalakas niyang mga anghel. Yung talagang nandoon talaga yung paghingi ng tulong sa ating Diyos. Buksan nga po natin sa Mateo chapter 26 verse 41. Sabi po dito, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. So magbantay daw tayo at manalangin, mga kapatid, no? Manalangin tayo sa proteksyon ng ating Panginoon, na ingatan niya tayo, palakasin niya tayo, pagtibayin niya tayo, mga kapatid, at palakasin pa ang ating pananampalataya sa ating Diyos. Sa lang po, mga kapatid, Ayun. Praise God. Tayo man din dito sa moment na ito na hihingiin natin ng proteksyon ng ating Diyos, pwede na rin po tayong mag-rebuke dito, mga kapatid, sa ating panalangin. Di ba? Minsan sa ating panalangin, winawasak namin ang espiritu ng galit, ang espiritu ng pag-aaway-away, winawasak namin ang espiritu ng kahirapan. Dito na tayo talagang, yung bang hihilingin natin sa Panginoon to, na talagang alisin niya ano man yung mga negatibong nangyayari sa buhay natin, mga kapatid. Ano mang pangit na nangyayari, rebuke natin, at nandyan ang saklolo ng ating Diyos sa lahat ng mga kahilingan natin. Kung mapapansin po natin, mga kapatid, dito na natapos sa verse 13. Pero, mga kapatid, meron po tayong idudugtong dyan, mga kapatid, na isama na natin yung pasasalamat sa ating Diyos. Buksan nga po natin sa mga taga-Filipos chapter 4 verse 6 to 7. Sabi po dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Sige po, ituloy lang po. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakipag-isa kay Kristo Jesus. Sa ating pananalangin, mga kapatid, sa kauli-ulian, na kinakailangan nating pasalamatan, mga kapatid, ang ating, bago tayo magtapos sa ating pananalangin. Sapagkat dito sa ating pasasalamat, pinapakita natin sa ating Diyos na buo ang tiwala natin sa Kanya. Pinapakita natin, pinaparamdam natin sa ating Diyos na buo ang pananalig natin, na nagpapasalamat tayo in advance na kayang-kaya niyang ibigay ang ating mga pinapanalangin, lalo na kung ito ay naaayon sa Kanyang kalooban. Sa pamamagitan nito, talagang pinakita natin dito yung faith natin. Sa Hebrews 11:1 nga, di ba, sabi, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya pag tayo ay nagpapasalamat sa Diyos, 'di ba? Pinapasalamatan na natin 'yan. Parang alam ko, nagbigay na ako ng example dati, mga kapatid, no. Ikwento ko po ulit, no. May isang batang pinangakuan ng kanyang daddy. Bibilan siya ng ice cream sa Sunday, no? Etong batang to, araw-araw nag-aabang. At kinukwento pa niya sa mga kaibigan niya, bibilan ako ng daddy ko ng ice cream sa Sunday. No? Kinukwento niya sa mama niya, kinukwento niya sa mga kapatid niya, kinukwento niya sa mga classmate niya. Kasi yun yung faith niya. Yun yung faith niya na ibibigay yun ng Diyos. Yung pinangako ng Diyos. Yung panalangin natin, di ba, ang sabi nga dito sa yung verse kanina na nabasa natin, bibigyan niya tayo ng kapanatagan at kapayapaan sa puso. No? Yung assurance, mga kapatid, kapag tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sa ating mga panalangin. Amen. Po pwedeng sa pamamagitan uli ng pagsasalita ng pasasalamat. Po pwedeng sa pamamagitan uli ng pag-awit tungkol sa pasasalamat, di ba? Kung hindi mo masambit, pwedeng umawit ka uli bago ka magtapos sa panalangin.
yung katay mo salamat, salamat, hanggang sa maibigay natin sa Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. Pag ginawa po natin ang lahat ng ito mga kapatid sa bawat araw, lalawak at lalalim ang pakikipag-usap natin sa Diyos. Lalo na kung sasamahan pa natin yan mga kapatid ng Bible reading. Po pwedeng yung Bible reading natin ay before na manalangin o po pwedeng yung Bible reading natin ay after na manalangin tayo. Nako, mas maganda yon mga kapatid. Yan ang tinatawag na talagang nagde-devotion tayo sa Panginoon. Amen. Praise God. Bakit? Sa kahuli-hulihan mga kapatid, sa panahon natin ngayon ng ating pananalangin, no? Why nga pala itong question? Bakit sa bandang huli, nababanggit natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus? Di ba? Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa iyo lamang, Panginoon. In Jesus' name we pray. Why Jesus? Buksan po natin sa mga taga-Colosas, chapter 3, verse 17. Ang sabi dito, at anumang iyong sasabihin, gawin ninyong lahat. Teka lang po, medyo. Ano man ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Amen mga kapatid. Kaya nga po, alam nyo mga kapatid, kag ginawa nating lifestyle palagi, everyday, nananalangin tayo sa Panginoon, hindi na tayo yung puro na lang hingi, talagang nandoon yung nagbigay ng example ang Panginoon sa atin kung paano tayo dapat manalangin. Ang pananalangin mga kapatid ay napakahalaga sa ating buhay. Pag ganito ang ating gagawin, mas mararamdaman natin ang kanyang presensya, mas lalalim ang ugnayan natin sa ating Diyos, at mararanasan at masasaksihan natin ang tugon ng ating Diyos sa ating panalangin. No? Ngunit, isa lamang pong paalala mga kapatid, no, sa bawat pananalangin natin sa bawat araw ay merong tatlong tugon ang ating Diyos. Oo, kung kalooban niya at makabubuti sa atin. Hindi, kung hindi niya kalooban at kung mapapasama sa buhay natin. At yung pinakapangatlo ay maghintay. Sapagkat minsan mga kapatid, tinetest tayo ni Lord. Tinetest ni Lord yung faith natin at yung patience natin sa paghihintay. Kung talaga bang nagtitiwala tayo sa Panginoon. Kung talagang inaano natin, dinideclare natin, kaya mong ibigay to Lord. Alam kong kaya mong ibigay to Lord. Diba? Nandoon yung faith natin, nandoon yung hindi tayo napapagod na kausapin ng Panginoon. Mga kapatid. At igit pa dyan mga kapatid, no? Kagalakan ng Panginoon na tayo ay nananalangin. Diba? Isa yan sa gustong-gusto ng ating Diyos na tayo'y nananalangin. Ano bang sinabi ng Panginoon, di ba? The joy of the Lord is our strength. Ang kagalakan ng Panginoon ay kalakasan natin. Kaya every time na nanalangin tayo, lumalakas tayo, di ba mga kapatid? Di ba after ng prayer natin, ang sigla, ang sarap sa pakiramdam. Buong maghapon, ang sarap na yung mga nangyayari ay talagang may kapayapaan, di ba? Kapag tayo ay nananalangin everyday, mga kapatid. Kaya nga, umpisahan natin lagi sa praise and worship. Kasi minsan, alam niyo naman ang kaaway, talagang ibabato niya sa atin ay mga espiritu ng antok, espiritu ng pananamblay, espiritu ng katamaran, at marami pa. No? Ganyan ang enemy. Kasi ayaw nga niya tayong manalangin. Pero pag inumpisahan natin to sa pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos, andiyan dyan na biglang sumisigla ang ating katawan. At lalo na kapag bumaba pa ang kapuspusan ng banal na espiritu, talagang lalakas tayo mga kapatid. At hindi tayo mahihirapang manalangin. Amen. Kaya nga, mga kapatid, tulungan natin ang ating sarili. Sapagkat ang pakikipag-ugnayan sa Diyos ang ayaw ng enemy na gawin natin. Kaya kinakailangan tutulungan natin ang ating sarili. Kahit hirap tayo, kahit antok tayo, kahit talagang iba'y nararamdaman natin, o baka ang iba, meron pang sakit, may nararamdaman, tulungan natin ang ating sarili na makipag-usap pa rin sa ating Diyos. Kaya, simulan po nating
makapanalangin muli ng tama. At wag natin, ito mga kapatid, wag nating titipirin ang oras natin sa Panginoon. Kasi nasa Kanya ang buhay eh. Siya ang buhay natin mga kapatid. Di ba? Without Him, we are nothing. Wala tayong kabuluhan kung wala ang Panginoon. Kung malayo tayo sa Diyos, talagang wala tayong magagawa, wala tayong kabuluhan. At itong pananalangin, ay talagang ito yung connection natin sa ating Diyos, mga kapatid. No? Sa yung Bible reading, yung pakikinig ng Word of God, at pakikinig ng mga words of encouragement about Word of God, yan yung kinakausap tayo ng Diyos. Diba? At yung pananalangin naman ay talagang tayo naman yung nakikipag-usap sa Diyos. So talagang yung relasyon pa rin, no? Hindi lamang tayo, kundi ang Panginoon. Minsan sa pananalangin natin, mangungusap ang Panginoon. Minsan sa pananalangin natin, during nananalangin tayo, nakikipag-usap siya, nagsasalita siya. May message siya na iniiwan sa atin, mga kapatid. Kaya nga, pinaka-the best, na ibigay natin yung pinaka-the best natin ng pakikipag-ugnayan sa ating Diyos, mga kapatid. Kaya simulan nating manalangin ng may kagalakan, ng may kasabikan, mga kapatid, sa ating Diyos. Walang mawawala, bagkus, mga kapatid, mag-grow pa tayo sa Panginoon, lalalim pang ating relasyon sa Diyos, makikilala pa natin siyang lalo, mga kapatid, at masasaksihan natin yung mga answered prayers, masasaksihan natin yung mga talagang miracles ng Panginoon, yung mga kahangahangang gawa niya sa buhay natin, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo po muli ay manalangin. Pero bago po yun, mga kapatid, bago po tayo muling manalangin, nais kong hilingin kung gusto nyo pong mag-share mamaya ng mga testimonies nyo about sa prayer, mga kapatid, ay talagang nasasabik kami mapakinggan kung ano yung mga testimony nyo sa inyong pananalangin, no, mga kapatid. So yun lang po. Thank you, Lord Jesus. Salamat po sa gabing ito, Panginoon, sa patuloy na encouragement po sa amin. Bigyan mo po kami lagi ng strength, Lord, at pagnanais na maisagawa ang kalooban mo. At isa sa kalooban mo, Panginoon, isa sa nais mo, Lord, ay kami ay makapanalangin palagi. Yung pananalangin talaga na talagang bukal sa aming puso, na talagang nandoon yung pakikipagrelasyon namin sa iyo, O God. Lord, pagharian mo po kami. Mapasa amin ang kaharian mo, Panginoon, sundin ang kalooban mo dito sa lupa hanggang dun sa langit, Panginoon. At Lord, hayaan mo, Panginoon, na lahat kami ay mag-grow sa iyo. Panginoon, mag-grow sa pananalangin, sa pagbabasa ng Bible, at sa iba pang mga gawain na nais mong aming gawin. Nawa manatili ito sa aming puso at isipan, at maisa pamuhay namin, maisagawa namin itong halimbawa ng pananalangin nais mong gawin namin, O God. Thank you, Lord Jesus. Lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat ay tayong sa iyo lamang po, Lord. In Jesus' name we pray.